Network Entertainment. Dear Underpaid, please call me nadadamay. May rumor sa office na may kabit daw ang isang manager namin na office mate din. Ang problema, dahil lagi kaming tatlong nagkakasama sa projects, nadadamay ako sa chismis. May nagsabi pa nga daw na may love triangle. Wala naman akong kinalaman sa issue nila pero parang ako pa rin ang napapasama. Paano ba umiwas sa ganitong chismis sa opisina? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko si Zar De Los Reyes, CRSP. She's my co-host and producer sa Suplado Motors. Oh. Siyempre, Zar, sabihin natin sa kanila, please subscribe to the Underpaid Podcast on social media, tsaka sa Spotify, sa Apple Podcasts. Our episodes is every Mondays and Thursdays. Tama. Oh. Suplado Motors on social media, sa YouTube, mag-subscribe na rin kayo. Nasa TikTok, Instagram, Facebook, marami everywhere. Kami ini-interview ng artista, nagre-review kami ng mga kotse because we drive, you decide. Diba? And yung personal social media accounts natin, Stanley Chi on all social media platforms and Zar De Los Reyes 1 on LinkedIn. So, we'll be having a office or Dear Underpaid. Dear Underpaid tayo. May mga nagtatanong kasi sa amin, maraming actually nagme-message sa amin, humihingi ng payo tungkol sa trabaho. Hindi lang to tungkol sa pagiging underpaid, iba't ibang problema sa office, iba't ibang hugot sa opisina. So, ang gagawin niyo lang, mag-message kayo either sa Underpaid Podcast or sa mga personal social media accounts namin. And babasahin natin dito sa recording para mabigyan kayo ng payo. Which is very relatable kasi yung mga tinatanong nila sa atin, Zar. Tama. Oo. Very relatable. Kaya kung ako sa inyo, mag-message na kayo. Di ba, we will hide your identities. Okay, Zar, simulan ko na. Dear Underpaid, please call me nadadamay. Talagang nakatago pangalan nila, di ba? Nadadamay. Yan ang pangalan niya, nadadamay. May rumor sa office na may kabit daw ang isang manager namin na office mate din. Ang problema, dahil lagi kaming tatlong nagkakasama sa projects, nadadamay ako sa chismis. May nagsabi pa nga daw na may love triangle. Wala naman akong kinalaman sa issue nila pero parang ako pa rin ang napapasama. Paano ba umiwas sa ganitong chismis sa opisina? From nadadamay. Office kabit rumors. Zar. Parang naalala mo yung letter sender natin nung nakaraan? Oh, ano? Na yung may crush siya kaya lang may asawa na. Oo. Oo. Ayun. Eto naman, nadadamay siya kasi may chismis na may kabit daw yung isang manager. Kasi project sila together. Tatlo sila. So malamang ang nachichismis yung manager tsaka yung dalawa. Yung isang kapisina niya. Ngayon si nadadamay, nadamay nga siya na baka may love triangle pa nga daw. Diba? So kung papayuhan natin tong letter sender na tong si nadadamay, ano sasabihin mo, Zar? Doon sa project, wala silang choice, no? Kasi trabaho yun eh. Oh, well. Wala silang choice. It's a team, kasi work yun eh. Team project yan eh. I would suggest to address it. Address it like yung mga, sino ba nagkakalat ng mga rumors na yan, di ba? Baka yung dalawa kasama niya. Yung pala yun eh, no? Sasabihin niya, pati ba nagkakalat na kabit ako? Ganon, no? Baka yung iba. Hindi, yung iba. So, if I were in her situation, sandali lang, bakit pinagkakamalan na parang threesome sila?
Hindi, baka napagchichismisan na siya. May love triangle. Oo, may love triangle. Kasi nagchichismis yung dalawa eh. Nadadamay siya na may love triangle. Kung ako sa kanya, siguro kakausapin ko muna yung dalawa. Diba? Kasi nadadamay siya eh. Doon sa kung ano man relationship meron yung dalawa eh. Parang pwedeng sabihin na, uy guys, nadadamay na ako sa chismis ninyong dalawa. Kung pwedeng ayusin natin umalis, to. either ayusin or umalis na lang siya doon sa project. Or Kasi, baka pwede namang pwede bang kausapin? Pwedeng ipa-HR na, uy, kasi feeling ko baka ma-HR din sila eh. At saka ito pa, ano bang nagpa-prompt sa ibang tao na sabihin na kasama siya doon sa love triangle? Baka may relasyon tong dalawang to, tapos yung isa may crush doon sa isa. Oo. Tingin ko, may isang nagdadaldal doon sa grupo nyong tatlo. Siguro yung lalaki, nagkukwento. Baka yung lalaki nga, baka yung lalaki, nagkukwento na, nag-date kami ni ganito eh. Munta kami sa ganyan or nagkape kami. Hindi niya sinabing date. Pero iniisip sa mga kaopisina di nag-date kayo. Yung yung TL ni Pia dati, cheaker yun. TL ni Betchay. Oo. Cheaker yun. Parang yun yung mga tipo magkakalat ng mga ganito. Yung pag may kabit siya, tapos may project, may kasama siya. Niya, oo, yayabang niya. Okay. Feeling ko ganun. Pwede nga yung lalaki, no? Pwede yung lalaki nagkakalat, no? So advice dyan is I think kausapin mo muna yung dalawa kasi nagkakaroon na ng rumors about them. Or baka nagsisimula yan sa kantsawan ng mga kaopisina. Kahit kungyari, halimbawa, wala naman nagkakalat sa kanilang tatlo. Pero nakikita kayo sa labas na magkakasama or yung dalawa magkasama sa labas, nakita ng isang office mate, kwento sa iba. Hi. My name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Tapos tinutukso na pag mga may outing, kayo lagi magkakasama or may Christmas parties, may mga events, sila yung magkakatabi. I suggest you guys mingle with other people. Para naman hindi kayo enabler daw siya no? Baka para naman, hindi kayo nachichismis na, uy, may relasyon si ganito, tapos eto may crush dun sa isa. Love triangle, di ba? Medyo unfair dahil dalawa kayong girl, tapos yung lalaki, haba ng hair niya. Ay, dalawang girls, nagkakandara pa sa akin, di ba? Ako, I would talk to, siguro ito yung gagawin ko if I were in your situation. I would talk to the two first. Ika-clarify ko lang what's going on para rin klaro tayong lahat. May relationship ba kayo? Ano nangyari? Alam nyo ba na pag-chismisan kayo dito sa office? Kasi kung kaklose mo yung mga yan and you're a true friend, syempre ayaw mo na pag-chismisan din naman sila. So I would talk to them first. And then second, if I know kung sino mga nagkakalat ng chismis na yan, I would talk to them as well. Okay. Yun, para lang malinaw tayong lahat na okay, it's not true. You can clarify it. It's not true. Kung totoo ba na you're nagkakalat mo, you're talking behind my back, di ba? About na kasama ako dun sa love triangle na yan. I would talk to those people. And then if not, if hindi na resolve, then I would talk to my own manager. Okay. Para magkaroon ng mediator. Ayan. Si Nadadamay, salamat sa pinadala mong question sa amin at pinento mo yung situation mo. Nachichismis yung dalawa, ikaw nadadamay. Number 1, pwede kayo may HR. Pwede mong i-clarify sa kanya na hindi totoo yung chismis. Pangalawa, you just do your job.
Huwag niyong pansinin yung mga nagbubulungan dyan unless may relasyon talaga yung dalawa, ay hayaan mo sila. You try to mingle with other people. Hindi pwedeng lagi kayo magkakasamang tatlo kung ganyan ang kung sitwasyon na ganyan tapos di naman totoo yung chismis, di ba? Ngayon, kung totoo, linawin mo nga naman sa mga kasama mo kung totoo para at least hindi ka na madamay dun sa love triangle kesyo ganyan, di ba? Unless magkaribal nga naman talaga kayo nung girl dun sa isang lalaki. Baka ma-file 201 kasi kayo at maapektuhan yung trabaho ninyo. Pag magkaaway, di ba, yung couple, maapektuhan yung trabaho eh. So sana you stay professional, you report to your boss, to the HR kung ano nangyayari, and para maiwasan yan, if possible, pwede ka magpa-reassign sa ibang team, sa ibang department, para hindi na yung kumakalat yung ganyan. Pero, kung ikaw naman, wala kang pakialam dun sa chismis na pinag-uusapan, edi trabaho lang, show up, do your job, go home. Yun lang naman masasabi ko. Di ba? Tama. Now, dun sa mga nagkakalat ng chismis, sana magpaka-busy kayo at hindi kayo masyadong yung kung ano nung pinag-uusapan, may gagawa pa kayo ng GC na wala dun sa isa, tapos pag may kumontra, gagawa ka ng panibagong GC, wala na naman yung isa, di ba? Di ba masyadong magulo buhay nyo, parang hindi pwedeng nabubuhay kayo dahil lang sa chismis. Yeah. Okay? Magtrabaho kayo. Nandiyan dyan kayo para magtrabaho. Binabayaran kayo. Tapos yung pala, tama. Ang trabaho pala nila, magkalat ng chismis. Oo. Mga nagtatrabaho pala kay Christy Fermin. Ganun. So, be more productive. Sana wag sayangin ang oras sa chismis at sa mga, mga nasa opisina. And sa mga naapektuhan, pag di nyo na kaya, you can talk to the HR or your manager. Diba? And settle this ng maayos. Hindi pwedeng mga away kayo. Communication lang naman yan eh. Ayun. Ikaw, kung may nagkakalat ng ganyan about you, paano mo lalapitan? Ano sasabihin mo? Hindi, bibiruin ko. Uy, ano ba yung naririnig ko na ganito? Ganyan. Hindi totoo yan. Ito yung totoo. Ako yung magkakalat ng mali yung chismis na kinakalat nyo. Ito yun. Ganon. Iniisip ko tuloy, may kina-confront na ba ako dahil sa chismis? Oo nga, dati. Minsan kasi kakantsawan ka eh. Oo. Di ba? Meron dati nagtanong sa akin, kasi lahat ng co-host ko, pinapartner sa akin eh. Oo. Syempre, sasabihin ko naman hindi totoo. Oo. Ayun, so, kinantsawan ako. Kinantsawan tayo nun. Oh. Nalala mo, sabi ko, hindi, ang type niyan, ganito itsura. Diba? So, tapos. Wala lang. Kasi kung di naman totoo, di ba, ba't ka matatakot? So, good luck sa'yo, nadadamay, at sana hindi ka na madamay dyan sa office kabit rumors. Okay? Mahirap yan. Baka magkaroon pa ng suguran sa opisina. Ikaw nasabihan kaya ng kabit? Hindi. Hindi naman. Hindi naman? Hindi. So, dati nasabihan kang kabit ka? Hindi. Hindi ako naging kabit ka ba? Ay, hindi. Ako pa. Oo. So, ayoko ng mga ganyang chismis. Alam mo naman ako, trabaho lang. Never ako naging kabit. Trabaho lang ako. Oo. At minsan di mo alam na kabit ka. Talaga? No? Oo nga, no? Pwede. Diba? No? So, minsan hindi mo alam na kabit ka, na third party ka pala. Oo. So, minsan nangyayari yun. Basta ingat na lang at sana sa mga listeners natin ng Underpaid, sa mga immortal, iwas sa mga chismis, iwas sa mga kabit rumors, iwas sa mga ganyang problema. Trabaho lang tayo. Stay professional. So there you have it. For Zardy Los Reyes, I'm your host Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.